Magandang araw sa'yo, Ate Che. Ako nga pala si Jay, isang probinsyano na nagtungong syudad para magtrabaho at natanggap ako bilang isang graveyard shift guard. Ayoko sana kaso tinanggap ko ang trabahong ito dahil kailangan ko talaga ng pera. Gabiing bantay ako sa isang lumang gusali na halos limot na ng panahon. Ang trabaho ko, umikot bawat oras at siguraduhing sarado ang lahat. Pero may isang bahagi ng gusali na ayaw lapitan ng kahit sinong empleyado, ang basement. Sabi nila, matagal na itong may bahid ng kasawian. Pero dahil matigas ang ulo ko at kailangan ko ng kita, sinabi ko sa sarili ko, takot lang yan, isip lang. 11:00 ng gabi ang simula ng aking duty. Nung una, maayos naman. Tahimik, malamig lang ng kaunti. Pero pagpatak ng 2:00 ng madaling araw, doon nagsimula ang impyerno. Kailangan kong bumaba. Ang hagdanan ay gawa sa semento na pudpud na, at ang ilaw ay iisang bumbilya lang na tumataginting at nagkukurap-kurap. Sa bawat hakbang ko, rinig na rinig ko ang kaluskos ng aking sariling sapatos. Pero may kasabay itong ibang tunog. Parang may sumusunod sa akin. Maliliit na hakbang na halos hindi marinig. Pero nandyan, pagtapak ko sa sahig ng basement, parang humigop agad ang init ng katawan ko. Sobrang lamig, hindi yung lamig ng hangin, kundi yung lamig na tumatagos hanggang sa buto mo, yung parang may nakadikit na yelo sa likod ng leeg mo. Amoy luma, amoy alikabok, at may halong amoy na parang bulok na tela at lumang kandila. Sinindihan ko ang aking flashlight. Mahina lang ang liwanag nito, kaya ang nakikita ko lang ay mga tambak na kahon, lumang mesa, at mga sapot na nakabitin sa kisame. Ang natitirang bahagi ay nakalubog sa dilim. Dilim na parang nakatingin pabalik sa akin. Habang naglalakad ako, biglang namatay ang ilaw sa hagdanan. Biglang naging itim ang lahat. Napahawak ako ng mahigpit sa flashlight. Nanginginig na ang kamay ko. Doon ko narinig ang unang tunog. Kirk! Kirk! Isang kaluskos. Galing sa dulo, sa likod ng matataas na estante ng mga papel. Akala ko daga lang hanggang sa sumunod ito. Isang hikbi. Hindi mahina lang. Parang umiiyak na tao na tinatakpan ang bibig para hindi marinig. Pero halatang nasasaktan ng sobra. Basag ang boses, puno ng lungkot at galit. Wag niyo akong iwan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Gusto kong tumakbo pero parang nakadikit ang mga paa ko sa semento. Pakiramdam ko, bawal gumalaw dahil kung gagalaw ako, dadaluhupin ako ng kung anuman ang nandoon. Dahan-dahan kong itinutok ang liwanag ng flashlight sa pinanggagalingan ng boses. Wala namang tao, mga kahon lang at basura. Pero habang ibinababa ko ang ilaw, nakita ko sa sahig. Mga bakas ng paa, mga bakas na basa, madumi at parang galing sa putikan, napapalapit ng papalapit sa pwesto ko. Napansin ko rin na unti-unting umiikot ang hangin. Ang mga nakakalat na papel ay nagsimulang lumipad at umikot sa paligid ko. Ang lamig ay tumindi pa at naramdaman ko, malinaw na naramdaman ko, na may dumaan sa gilid ko. Parang katawan ng tao, payat, mabigat ang amoy, at naramdaman ko ang mahabang buhok nitong humaplos sa aking braso. Napasinghap ako at napahakbang paatras. Nawawala yung akin. Ibalik niyo. Mas malakas na ang boses ngayon. Parang nasa likuran ko na mismo. Parang ibinubulong mismo sa tenga ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Bawat hibla ng buhok ko ay nakatayo. Nakita ko sa anino sa dingding, may hugis ng isang babaeng nakayuko. Mahaba ang buhok na tumatakip sa buong mukha, nakadapa at gumagapang palapit sa akin ng napakabilis. Hindi ko na kinaya. Halos tumulo na ang luha ko sa takot. Sino yan? Lumabas kayo. Sigaw ko pero nanginginig pa rin ang boses ko.
Biglang tumigil ang hangin. Ang mga kahon sa dulo ay gumalaw ng mag-isa at nahulog sa sahig. Doon, sa ilalim ng mga ito, nakita ko ang isang lumang litrato at isang punit na sobre. Naalala ko ang kwento ng matandang empleyado. May isang babaeng empleyada noon na nawala ang perang ipapadala sana niya sa pamilya niya. Dahil sa takot at hiya, nagtago siya rito. At sinasabing namatay siya rito dahil sa gutom at sakit. Habang hinahanap-hanap ang nawawala niyang gamit, hindi siya masama. Pero ang lungkot at takot niya habang nabubuhay ay naiwan dito kasama siya. Kahit nanginginig at halos matumba sa takot, dahan-dahan akong lumapit. Kinuha ko ang sobre. Mabigat ito at lumana ang papel. Hindi po kayo mapapahamak, bulong ko habang pilit na pinakalma ang sarili kahit halos sumabog na ang puso ko. Nandito na po yung hinahanap nyo. Nakita ko na po. Ito yung para sa kanila, para sa pamilya nyo. Itinaas ko ang sobre at litrato. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang lamig ay unti-unting nawala. Ang bigat sa paligid ay gumaan. Mula sa dilim, nakita ko ang hugis ng babae. Hindi na nakakatakot, hindi na nakapangit ang anyo. Nakita ko ang mukha niyang puno ng pagod at lungkot, pero unti-unting lumuluha, luha ng ginhawa. Salamat, salamat, nakauwi na ako. Ang huling narinig ko ay ang boses na malinis at payapa, bago siya unti-unting naglaho na parang usok. Kinabukasan, ibinigay ko ang lahat ng nahanap ko sa opisina. Nilinis nila ang basement at inayos ang lahat. Mula noon, wala nang kaluskos, wala nang iyakan, wala nang nakakatakot na pakiramdam. Nagtuloy pa rin ako sa trabaho hanggang matapos ang kontrata ko. Tuwing babab ako ngayon, tahimik at payapa na ang lahat. Narealisa ko na ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng matinding takot ay kadalasang mga nilalang na mas takot at mas nagdurusa pa kaysa sa atin. Ang basement na dating impyerno para sa akin ay naging saksi naman sa kapayapaang natagpuan ng isang kaluluwa. At naging simula rin ng magandang buhay para sa akin dahil sa nakuha kong kita